Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Magandang gabi po, welcome po sa Bed of Promises sa gabing ito upang patuloy nating namnamin ang mga pangako ng Diyos bago po tayo matulog o magpahinga mula sa maghapon na tayo po ay gumawa, naglingkod sa ating pamilya at naglingkod sa Panginoon sa iba't ibang paraan. Ito po si Pastora Janet Damaso, ang inyong lingkod na gagamitin ng Panginoon sa ating kalagitnaan upang ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos sa gabing ito bago natin po ipanalangin. So welcome po, wini-welcome po namin ang lahat po ng aming workers ng Las Piñas District. Salamat po sa mga manggagawa na patuloy na nagkukumit na maipanalangin yung mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin. Kapatid, lagi mong tatandaan, lahat ng ginagawa natin para sa Diyos hindi nasasayang. Kaya yung pananalangin natin sa ibang tao, malaki po ang ano niyan sa Panginoon kasi mas inuuna natin yung iba na maipanalangin, maidulog sa harapan ng Diyos yung mga pangangailangan nila. Naniniwala ako wala pong nasasayang sa Diyos. Lahat ng bagay gawin natin hindi para sa tao kundi para sa Panginoon. So sa gabing ito, welcome po minsan pa sa Bed of Promises. At bilang ating pong sa gabing ito, sa ating pong pagunguna, pagbubukas ng mga salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos na ating pangahawakan sa gabi ito ay matatagpuan natin sa aklat ng John, chapter 14, verse 13 and 14. Ang sabi po sa wikang English, and I will do whatever you ask for in my name, so that the Father's glory will be shown through the Son. Verse 14, if you ask me for anything in my name, I will do it. Sa Tagalog po, ang sabi, 1 chapter 14 verse 13 to 14, at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko, verse 14, gagawin ko ang anumang hihilingin nyo sa pangalan ko. Si Jesus po ang nagsabi po nito nung siya po ay nangangaral sa kanyang mga alagad na sa mundong ito may kapighatian, marami silang mararanasan at marami pong himala na sa bawat pangalan ni Jesus, pag ginamit nilang pangalan ni Jesus, maraming higit daw ang magagawa natin sa ginawa ni Jesus kapag ginamit natin ang pangalan ni Jesus. Tayo muna'y manalangin, Panginoon, pagpalain mo po ang mga salita, ang isa sa mga pangako mo na amin pong panghahawakan minsan pa sa gabing ito upang patuloy na maranasan namin ang kapangyarihan mo sa buhay namin. Dahil kung tunay ng buhay ang Diyos na pinaglilingkuran namin, may nagaganap, may karanasan, may kwento, may himala, mararanasan ng mga anak mong nagtitiwala sa iyo. Kaya sa gabi ito, pagpalain mo ang pangako mo na panghahawakan namin sa gabing ito. Salamat po sa mga kapatid namin nasa kanilang mga tahanan at nakatutok sa gabing ito at patuloy na magdideklara, Panginoon, ng pangako mo sa aming mga buhay dahil kailangan namin ang mga salita mo. Ang panalangin ay kailangan namin, Panginoon. Hindi namin kakayanin ang mundo kung wala ka. Kaya kailangan ka namin, Panginoon. Samahan niyo po kami sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, yung pong mga nag-likes at nag-hearts po dun sa ating yung sa aking post kaninang umaga at yung pong mga nag-comment, nag-send po ng message sa aking pong personal messenger ay kinuha ko po ang inyong mga pangalan. At ngayon po ay naibigay ko na po yan sa ating mga masisipag at mga committed na Las Piñas District Workers, yung ating po mga kapatid. At kayo po ay i-divide ko po yung mga pangalan nyo para po ibigay sa bawat isa upang ipanalangin kayo sa buong maghapon kung ano po yung oras na available sila. Si Lord naman hindi siya bounded ng time. Si Lord, ang gusto niya, ang may panahon ka sa Kanya, hindi siya natatali kung anong oras yun. Basta sa buong maghapon, naalala mo ang Panginoon. Ang sabi dito sa pangako niya, anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Pangako ng Panginoong Hesus yun. Isa yan sa opportunity at authority na binigay niya sa atin ng Diyos. Nung tinanggap mo si Jesus Christ, naging anak ka ng Diyos, may authority ka para gamitin ang pangalan ni Jesus. Kaya ngayong relasyon natin sa Diyos, pahalagahan mo. Bakit? Isa yan sa opportunity na binigay ng Diyos sa iyo. Pwede mong gamitin ang pangalan ni Jesus. At kung anak ka ng Diyos, sabi ng Biblia, lahat ay luluhod sa pangalan
pangalan ni Jesus. Kaya powerful po yung pangalan ni Jesus. Kaya yung opportunity na magamit mo ang pangalan ni Jesus, huwag mong sasayangin. Sabi niya, anumang bagay na hilingin mo sa pangalan ni Jesus ay gagawin ko, sabi ng Ama, upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Bakit gaganapin ng Ama na sa pangalan ni Jesus, tutuginin niya ang panalangin mo para mag-glorify ang Ama sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus? Inulit niya pa ulit. Pag sinabi ang salita ng Diyos, inuulit, mahalaga. Verse 14, inulit niya, anumang hilingin mo sa pangalan ko ay gagawin ko. Kaya lahat ng panalangin natin, dapat isa yan sa mga bagay na ginagawa natin. Sa pangalan ni Jesus, gagawin niya. Idideklara po natin yan ngayong gabi sa mga prayer request po natin. Thanksgiving na lang po tayo. Kasi lahat ng bagay na ipinanalangin natin sa buong maghapon, naniniwala ko, tinugon na po tayo ng Panginoon. Pero sa aklat po ng Acts chapter 19, may mga gumamit ng pangalan ni Jesus. Babasahin ko. Acts 19 verse 13 hanggang verse 16. Ang sabi doon, may ilang Hudyo roon na panggala-gala at nagpapalayas ng masamang espiritu. Pinangasa nilang sambitin ang pangalan ng Panginoong Yesus sa mga inaalihan ng masasamang espiritu. Sinabi nila, sa pangalan ni Yesus na ipinapangaral ni Pablo, inuutos ko sa inyo, lumabas kayo. Verse 14. Bilang sa gumagawa nito, ang 7 anak na lalaki ng isang pinakapunong saserdoting Hudyo na ang pangalay Esquiva, si Sheba. Subalit sinagot sila ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus. Kilala ko rin si Pablo, ngunit kayo, sino kayo? At sila'y nilundag ng lalaking inaalian na masamang espiritu. Ang mga Hudyo'y naggahis nito at pinahirapang mabuti, anupat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Anong gusto ko ipakita rito sa atin? May mga gumamit ng pangalan ni Jesus, pero ang sinagot sa kanila ng demonyo, anong sabi sa kanila? Si Jesus kilala ko, si Pablo kilala ko, kayo, hindi ko kayo kilala. Kapatid, spiritually identified ni Satanas kung sino ang totoong anak ng Diyos. Kaya dapat iniingatan po natin yung relasyon natin sa Diyos. Dapat iniingatan natin yung puso natin. Kasi hindi natin pwedeng gamitin ang pangalan ni Jesus kapag hindi ka sigurado sa relasyon mo sa Diyos. Kaya nga yung connection, yung prayer life, yung word of God, yan isa mga paraan para ang salita ng Diyos magkaroon ng kapangyarihan sa buhay mo. Dapat connected ka lagi kay Lord sa prayer life mo. Dapat connected ka kay Lord sa pakikinig ng salita ng Diyos para pag ginamit mo ang pangalan ni Jesus, sabi nga ng Bible, kahit hindi pa nagsalita si Jesus, takot na ang demonyo sa kanya. Sabi nila, Panginoon Jesus, anong gagawin mo sa amin? Anak ng kataas-taasan, nadidisyon, kilala ni Satanas ang totoong anak ng Diyos. Kaya nga lagi ko sinasabi sa pangangaral ko, hindi kailangan ni Lord ng marami. Ang kailangan niya, totoo. Kaya kapatid, sa mga huling araw na ito, siguraduhin natin ang relasyon natin sa Diyos totoo. Dahil ang pangalan ni Jesus, pwede mong gamitin, opportunity yan. At kaya nga ingatan natin, ako nga po sa buong maghapong ito, 2 beses pong may senaryo na parang yung emotion, parang gusto ko mainis, parang may mga sitwasyon. Pero sabi ko, hindi ka magtatagumpay. Hindi po, nagtagumpay po ako. Bakit po? Kasi haharap ako sa Diyos. Mananalangin tayo ngayon. Meron tayong bed of roses. Tapos yung puso ko, hindi maayos, hindi pwede yun. Kaya kailangan ang puso, walang laman. Iyak kay Lord, nasaktan, iyak, forgive. Di ba? Na-offend ka, pinersecute ka, iyak kay Lord, then forgive. Dapat walang natitirang latak sa puso natin. Guard your heart. Dahil ang Diyos sa puso nakatingin. Kilala tayo ng Diyos, kilala din tayo ni Satanas. Kaya sa gabi ito, gagamitin natin ang salita ng Diyos sa mga panalangin bilang thanksgiving. Uulitin ko, sabi ng Diyos, anumang bagay na hingin mo sa pangalan ni Jesus ay gagawin ko para maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Inulit niya, anumang bagay na hingin mo sa pangalan ni Jesus ay gagawin ko. Kaya hindi ka magtatanim ng galit Hindi ka na magtatampo, aalisin mo na yung tampo. I-overcome mo yan. Bakit? Ako, pinipilit ko yan, lumalaban ako. Bakit? Ayokong maapektuhan ang relasyon ko sa Diyos. Pwedeng ikaw ang may damdamin, pwedeng ikaw ang dahilan bakit may damdamin ng kapatid mo. Huwag kang nagagalak, ay wala naman akong
ang ginagawa ay bahala sila. Hindi pwede yun. Sabi sa Bible, pag ikaw ang nagiging dahilan at nagkakasala ang kapatid mo, wala kang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Kaya laging search. Sabi ko nga, hindi masamang laging maligo araw-araw. Hindi masamang laging mag-evaluate ng sarili. Basta sigurado ka, anytime dumating ang Diyos, kasama ka. Hindi masamang maglinis, maghilamos. Hindi masamang maligo 3 beses isang araw para malinis ang physical na katawan. Ganon din sa spiritual. Hindi masamang mag-evaluate pag nakikita mo sa sarili mo, may problema, may something wrong. Mas maganda na yon. Laging nag-evaluate basta maayos ang connection sa Diyos. Para paggamit mo ng pangalan ni Jesus, kilala ka ng demonyo, lalayo siya sa iyo. Tayo'y manalangin. Panginoon, sa oras na ito, tinataas po namin sa iyo lahat ng prayer requests. Lahat na nagbigay ng prayer request nila, Panginoon. Lahat ng pangalan, Panginoon, na aking pong nilista na ibinigay ko sa mga manggagawa ng Las Piñas District, Panginoon. Sa oras na ito, dinideklara namin sa pangalan ni Jesus ang katugunan. Lord, dinideklara namin ang kagalingan sa bawat humingi ng kagalingan sa mga kapatid naming may sakit at karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, dinideklara namin ang kagalingan. Lord, sabi mo, anumang bagay na hingin namin sa pangalan ni Jesus, gagawin mo para malubos ang kagalakan, maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Inulit mo, Lord, anumang bagay na hingin namin sa pangalan ni Jesus ay gagawin mo. Tinatas ko yung mga nangangailangan ng pinansyal, may mga problema, provision, Lord, sa pangalan ni Jesus, inaangkin namin, bubuksan mo ang durungawan ng langit para ibus ang pagpapala at ang aabutin ang pangangailangan ng iyong mga anak. Ang mga nangangailangan ng trabaho, Panginoon, patuloy kong tinataas sa iyo lahat ng prayer request namin sa umagang ito na dinulog ng Las Piñas District Workers at ng iyong lingkod, lahat ng pangalan inilista ko, lahat ng kahilingan nila, sa pangalan ni Jesus, dinideklar ko, and we claim answered prayer. Hindi ka sinungaling katulad ng tao, sabi mo, Lord, kahapon. Kapag sinabi mo, gagawin mo. Pag pinangako mo, tutuparin mo, Panginoon. Salamat po, Ama, at sa mga kapatid namin humingi ng birthday celebrant, birthday gift. Kung gusto niyo po may pag-pray, send nyo lang po yung birthday niyo sa akin. Tinatas po namin si Brother Anthony Maalala, Ma'am Jocelyn Ruiz, Lira Damaso, Ma'am Maiden Consignado, Sister Remy Arvoes, Sister Annie De Vera, Pastora Mer Villanueva, Ma'am Annie Navarro, Ma'am Lea Nolasco, at si Brother Cyril Villar. Lord, salamat sa panibagong kaarawan, sa isang taon na naman na dinagdag mo sa kanilang buhay. Alam namin ang buhay nila'y galing sa iyo, Lord God. Dalangin ko marami pang kaarawan, marami pang birthday, Panginoon, at dalangin ko ang ma-favor, yung favor mo maranasan nila, Ama, ang pagsama mo, Panginoon, at makita ng mundo ang nagtitiwala sa iyo, hindi nabibigo kailanman. Pagpalay mo ang Las Piñas District Workers, Lord, ang bawat cell leader na binanggit ko ang pangalan kahapon, Panginoon, at mga may nadagdag pa. Salamat po sa commitment, salamat sa buhay na sila ay nag-commit para manalangin sa mga kapatid naming nangangailangan. Hindi po nasasayang lahat ng ginagawa namin para sa iyo. At lahat ng nakatunghay, nasa kanilang tahanan at nanonood sa oras ito, at merong manonood pa sa replay, in Jesus' name, dinideklara ko, mananagumpay kami, Panginoon. Dinideklara ko ang provision mo sa pangalan ni Jesus. Dinideklara ko, Lord God, ikaw ay pupurihin namin dahil ikaw ang Diyos na tapat sa iyong pangako. Salamat po, Ama, sa katugunan ng lahat ng aming panalangin. Salamat sa favor. Salamat. We will expect more from you, Lord. Marami ka pang gagawin sa buhay at pamilya namin, sa buhay ng mga anak at asawa namin, sa buhay ng aming mga kamag-anak. Salamat po, Panginoon, sa iyo ang papuri sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen and amen. So kung sumabay kayo sa panalangin yan, sa pangalan ni Jesus, ang katugunan ay tinanggap nyo na po. Magandang gabi po, and God bless us. Bukas po ulit, pagpalain po tayo ng Panginoon.